Oras. At tulad na nabanggit kanina, nagpositibo nga sa gunpowder burns ang isa sa mga inarestong residente sa kaguluhang sumiklab sa Silverio Compound. Kaya ang teorya ng DILG, posible raw na kapwa residente pa ng nasabing residente ang bumaril sa biktima. Bukod naman sa Task Force Silverio, tumututok na rin ngayon sa investigasyon ang National Bureau of Investigation. Mula sa lungsod ng Parañaque, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil? Mel, magsasagawa na rin ng investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa naganap na kaguluhan sa Silverio Compound. Alas 4 ng hapon nang dumating sa Parañaque Police Headquarters ang mga kagawad ng NBI Death Investigation Division. Sila ang naatasan ng Department of Justice para magsagawa ng parallel investigation para himayin ang mga detalye kung bakit, papaano at ano ang punot dulo at nauwi sa karasan ang demolisyon sa Silverio Compound noong Lunes ng umaga. Pangunahing tutumbukin sa sabayang investigasyon kung sino at kaninong baril nagmula ang bala na tumama sa namatay at mga nasugatan mula sa kanay ng mga nagkikilos sa protesta. Humarap sa case conference ang puwersa ng Parañaque Police sa pangunguna ng hepe nitong si Senior Superintendent Billy Beltran. Today we are joined here by our counterparts from the NBI and looking into the matter, also looking into the circumstances that transpired on April 23, 2012 na kung saan is nagkaroon ng isang marahas na mga insidente. Ang mga ebidensyang nakalap ng pulisya at iba pang dokumento gaya ng death certificate, iturn over na ng Parañaque Police sa NBI-DID. Tumanggi munang magbigay ng statement ang NBI sa GMA News. Hindi pa rin daw natutukoy ng pulisya kung anong klaseng bala ang tumama sa ulo ng isa sa mga nagpoprotestang namatay. Under investigation na rin daw ang mga miyembro ng SWAT na nagpaputok ng kanilang mga armas sa kasagsagan ng demolisyon. Fair and square ang investigasyon nito kahit sinong tamaan sa pulis o sa civilian o sa mga informal settlers. In fact nga, to prevent whitewash, ang aming SWAT na members ng SWAT ay sumasa ilalim ngayon sa investigasyon ng task group ng Southern Police District. Samantala, ayon sa Parañaque Police, nagpositibo sa paraffin test at napatunayang nagpaputok ng baril ang isa sa 30 inaresto ng pulisya. May presence siya ng gunpowder nitrate sa kanang kamay, si Mr. Dick Entrata, Primo, taga Silverio Compound. Samantala, Mel, alas 5 ngayong hapon nagtungo dito sa Silverio Compound sa mismong lugar kung saan naganap ang markas na demolisyon ng NBI Death Investigation Division. Kasama ang Parañaque Police, kumuha ng mga litrato at personal na ininspeksyon ng NBI ang mga lugar kung saan nagkaputukan, saan nakuha ang mga slugs at basyo at kung saan bumagsak at natagpuan patay ang isa sa mga biktima na mula sa hanay ng mga nagpoprotesta. Kaya pa naman ang sinagawang clearing operation kanina sa bungad ng Silverio Compound. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Nangalampag sa Parañaque City Hall ang mga residente ng Tucuma Compound sa Merville na nasa Parañaque pa rin. Ang panawagan nila ay wag lang ituloy ang nakataktang demolisyon sa kanilang mga tirahan na nakataktang gawin bukas. Nakatutok si Mark Salazar. Bernabe mga kasama, kung may mapapahamak sa atin mga kasama, kagaya na may namatay sa Silverio, habang buhay natin siya sisigilin mga kasama. Ang rallying ito ng mga taga-Tucuma Compound sa Merville, Parañaque, ang huling hirit daw nila sa kanilang mayor bago ang nagbabadyang gulo ng demolition bukas, Bala Silverio daw na eksena. Mayor John Bernabe, kami po ay humihingi ng sandayalogo. Isang pag-uusap, ano po ang plano ninyo sa aming mga taga-Tucuma? Hanggang ngayong araw na lamang ang binigay ng korting palugit bago sila ipademolish sa halos 1 ektaryang tinitirhan nilang may 1,000 pamilya. Handa na rin daw silang makipagsabayan sa mga pulis kung hindi raw sila tatratuhin ng maayos sa demolisyon. Sabi nga ng mga kasama natin, papayag na lang ba tayo na sinasandal tayo sa isang pader nang wala tayong ginagawa mga kasama. So handa kayong makipaglaban? Paglalaban namin yung karapatan namin. Isang pribadong tao ang may-ari ng lupang inukupan nila at nasa loob ng isang subdivision. Si Mayor Bernabe na tinatawag nila mula sa labas ng City Hall ay nasa blessing ng isang ospital malayo sa kanila. Hindi ko hinaharap. Ang gusto nila, kausapin ko yung may-ari ng lupa na umatras. Ikaw ba naman na may-ari ng lupa? Sasabihin ko sa iyo, iatras mo.
Ang gusto sana ng mga residente, bilhin ng city government ang Tukuma compound para mapagawan din sila ng pabahay doon na magiging kanila. Kagaya rin daw ng plano ng City Hall sa mga taga Silverio compound. Kaso, sabi ni Mayor Bernabe, di pumayag ang may-ari at natalo ang City Hall nung dalhin nila sa korte ang laban. Keep cool ka. Kasi order nga yan, wala tayong magagawa. Hindi naman inyo yung property na yan at eto na yung may-ari ng lupa claiming through the court legally. Keep cool din ang bili ng mayor sa kanyang mga pulis na susuporta sa demolition team sakaling ituloy nga bukas ang demolition at sundin ng police protocol at procedure para daw hindi na maulit ang madugong demolisyon sa Silverio compound nitong Lunes. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng abutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang pamamahagi ng lupa ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka. Ayon kasi sa Department of Agrarian Reform, pag-aaralan pa nilang mabuti ang ilang detalye at aalamin kung sino-sino ba talaga ang tunay na beneficiaries. Nakatutok si Cara David. Labis ang tuwa ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita sa desisyon ng Korte Supremang dapat nang ibigay sa kanila ang lupang matagal na nilang sinasaka. Pero ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, bibilang pa raw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago mapasa kamay ng mga farmer beneficiary ng Hacienda Luisita ang lupa nila. Dadaan daw kasi sa masusing pag-aaral ng DAR para matiyak ang ilang detalye bago ipamahagi ang lupang pag-aari ng Cojuangco family na kamag-anak ni Pangulong Noynoy Aquino. Kailangan namin mag-conduct ng social preparation so that maumpisahan na yung proseso ng pag-validate kung sino-sino nga ba yung mga farm worker beneficiaries. Kung ito nga ba, nandito ba, namatay na ba, meron ba, nandudo pa ba sila, itabenta ba nila yung kanilang mga rights, etc. 4,926 hectares ang kabuuang lupa ng Hacienda Luisita. 500 hectares nito na ipagbili na. 80 hectares naman ang binili ng gobyerno at naging bahagi ng SCTEX. Ang naiwang 4,300 hectares ang paghahatian ng halos 7,000 magsasaka. Pero susukatin pa ulit ito at ibabawas ang lupang sakop ng irrigation at kalsada. Sa tansya ng DAR, bawat isang magsasaka posibleng makakuha ng 6,000 to 7,000 square meters. Bukod sa lupa, pinaglalaban din ng mga hacienda farmer na bayaran sila mula sa pinagbentahan ng SCTEX. Pero ayon sa batas, bawal ipagbili ng magsasaka ang makukuhang lupa sa loob ng 10 taon. Dapat din nila itong sakahin. Aminado ang DAR na lubhang maliit ang 6 to 7,000 square meters para kumita ang isang tubuhan na dating nakatanim sa Hacienda Luisita. Pero maaring totoo na maliit kung tubuhan, pero hindi naman sila limitado na maging tubuhan. Na mayroon, kung kunyari marami sa sapat na bilang ang magsama-sama, nang sa ganon magkaroon ng tubuhan, pwede. Meron namang iba dyan na kung gusto maggulayan, napakalaki nung 6,000 to 7,000, no? Sa ngayon, di pa natatanggap ng DAR ang opisyal na desisyon ng korte. Pag natanggap na nila ito, saka lamang masisimula ng proseso ng pamamahagi ng lupa. Isa rin sa mga aayusin ng DAR ay kung ilan nga ba talaga ang tunay na farmer beneficiaries. Hinihintay rin ng palasyo ang kopya ng desisyon bago magbigay ng komento. Pero ayon kay Presidential Sister Viel Aquino B, tanggap nila at handang sundin ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Whatever the decision is, the family is ready to abide. And actually, I'm glad it's over. There's nothing we can do anyway, diba? So whatever the court has decided, we will abide. Nanindigan naman si Chief Justice Renato Corona sa desisyon ng Korte Suprema. Aniya, ginawa lang daw nila kung ano ang tama at patas. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, mga nanunuluyan sa ilalim ng tulay malapit sa paliparan, pinaalis ng MMDA. Ang ating pambansang kamahong si Manny Pacquiao, itinangal ng isa sa pinakama-impluensyang atleta sa buong mundo ng Forbes magazine. 17 taong gulang na pinatilyo sa dagupan sa lalawigan ng Pangasinan, kinulong matapos umanong manggahasa ng kapwa menor de edad. Pangulong Aquino at Grace Lee magkadate sa isang concert kagabi. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.